Usap-usapan ngayon ang mga natutunghayan sa social media ng mga paghahain ng kandidatura sa nasyonal at local positions. Isa sa mga muling haharap sa publiko ay ang dating mayor na ngayon ay tumatakbong gobernador, si Jabez del Rosario. Sir Jabez! Totoo po bang nagbabalik kayo sa politika matapos ang kontrobersyal na issue ng vote buying at judicial killing noong nakaraang halalan? Fake news yan. Alam niyo naman kapag malinis ang hangarin mo, madumi ang bibig ng kalaban. Ha ha ha. Ang importante, handa ako muling maglingkod sa bayan. Pero sir, may mga naglabasang dokumento tungkol sa mga proyektong Goose Project sa nakaraang termino ninyo. Ay nako iha, politika lang yan. Alam mo, kung susundan natin lahat ng sabi-sabi, pati ang Diyos mapaparatangan. This is Joseph Del Rosario recording entry 27. Walang nakakaalam sa pamilya ko na ako ang Black Will, ang anonymous journalist na naglalantad ng katiwalian ng mga politiko, kasama ang sarili kong ama. Ako ang anak ng taong pinaniniwala nilang bayan. Sa mata ng bayan, siya ang haligi ng kabutihan. Pero sa loob ng aming tahanan, isa siyang halimaw na ginagawang negosyo ang serbisyo. Habang pinupuri nila si Jabez sa entablado, ako'y sumusulat ng katotohanang ayaw niyang marinig. I enrolled in journalism without their knowledge at hindi ako nag-aaral ng journalism para lang manahimik. Kung kailangan may magsakripisyo, handa akong maging multo ng katotohanan. Daddy! Trending ka na naman! Nakakatawa nga yung bashers mo. Mas kilala ka pa sa mga artista. Bashers make me famous, my dear. Hagat sila ay maingay, ibig sabihin natatakot sila. Let them talk. The louder they are, the more they prove your dad matters. Alam mo anak, sa politika, ang ingay ay atensyon, at ang atensyon ay kapangyarihan. Exactly. Whether they hate me or praise me, my name stays on their lips. That's how you win elections. Or how you bury the truth? Excuse me? Ang mga tao gusto ng leader na matapang, hindi duwag. Or gusto nila ng leader na marunong magtago ng kasalanan? Ayan ka na naman, Joseph. Ang bilis-bilis mo kasing maniwala sa mga sinasabi ng taong bayan. Alam mo, dapat yung mga yan marunong silang mag-fact check. Kung totoo ba yung chinichismis nila tungkol sa pamilya natin. At dapat matutunan din ng mga politiko na kaya sila binoto ay dahil may tiwala sa kanila ang mga tao. Hay naku kuya! Baka gusto mo rin tumakbo sa politika. Para naman may dahilan ka sa pagiging bitter mo. Alam mo yun? #Joseph for Mayor. Aba, dapat lang na tumakbo siya. Hindi ko siya pinag-aaral na yun ng political science para lang sa wala. Just remember, son, perception is everything. Truth doesn't win elections. Power does. They think I'm studying political science. They think I want to be like him. What they don't know is that every paper I write, every article I publish, every secret I uncover is about him. Isang opisyal ng gobyerno ang muling iniimbestigahan matapos kumalat ang artikulong naglalantad ng umano'y katiwalian, vote buying at paglabag sa karapatang pantao sa Mga probinsya. demonyo! Kapag hindi mo sila kayang bilhin, sisirain ka! Mahal, huwag mo nang patulan. Chismis lang yan. Alam ng mga tao kung sino ka. Alam nila kung sino ako, pero hindi nila alam kung anong kaya kong gawin. Magandang umaga, Gov. Narito na po ang mga dokumentong pinahanap ninyo. May ilang impormasyon tungkol sa pinagmulan ng artikulo. Sir, may ilang IP address kami na trace. Karamihan lokal. Pero may isa, kakaiba. Gamit ang proxy server. Mukhang may taong sanay sa sistema. So, hindi basta ordinaryong chismoso? Mukhang hindi po, Gov. Ang tono ng artikulo may alam sa political journalism. May detalye na hindi basta nakukuha kung wala siyang insider source. Insider, ha? Ibig sabihin may daga sa aking paligid? Mahal, baka naman gawa-gawa lang nila. Wala ako pinaniniwalaan sa baka. Gusto ko ng pangalan, gusto ko ng mukha, at gusto ko malaman kung anong dahilan niya bago ko siya patahimikin. Magpapatuloy kami sa tracing, Gov. May ilang lead na po kami. Good. Siguraduhin mo mawala ang lahat artikulo yan sa loob na araw na ito. Gamitin mo kung anong kailangan. Gamitin mo lahat ng tao natin. Walang mananatiling anino sa likod ng artikulong yon. Gov,
Baka may ibang paraan. Baka gusto... Sachi, ang humawak ng apoy, dapat alam kung gaano ito kasakit. Ang problema, kung hindi mo tinapos, ibabalik sa'yo. At kapag bumalik, mas malaki na. Daddy! Viral ka na naman sa X! Hashtag Governor of Lies. Sabi ko na nga ba, mas okay kung may PR team tayo na marunong sa trend. Anak, minsan mas mabuti ang tahimik kasi ang ingay ay mas madalas nangunguna bago ng libing. Hanggang kailan mo ipagtatanggol yung pangalan mo, Jabez? Hanggang sa lahat ng nananira mawala sa eksena. May kilos na ang mga tao ni Gov. Pinapahanap nila kung saan nanggaling yung mga artikulo. May nahanap daw silang mga pattern. Hindi pa malinaw pero may hint sila kung saan galing ang post. Anong ibig mo sabihing pattern? IP traces, timestamps, fragments ng metadata. Hindi pa nila inaamin pero alam kong sinusundan nila ang thread. Imposibleng mahanap nila yan. 3 patay na server na ang dinaanan ng file bago lumabas online. Joseph, what if they can chase me? What if they already know? Hindi nila magagawa yan. I protected Joseph, your... please. Si Darren mismo ang mahawak ng kaso. Alam mo kung gaano siya kalalim kumayod. Kung siya na ang gumalaw, hindi na tayo ligtas. Aliyah, kuya mo yun hindi ba? Anong ginagawa nila? Sinong kasama ng kuya mo? In fairness, mukhang bagay sila. Oh, come on. Just some girl who thinks she's different. We are the Del Rosario. Of course, girls will always come after him. Just like how boys come after me. Well, speaking of boys, I will be attending a party later. Come and join me, guys. There will be so much pogging Moreno there. And, bukod pa dyan, present din ang bangsan ng kawork ng dad ko. It will be so much fun. Bar na naman? Hindi ka ba napapagod, girl? Halos gabi-gabi na lang ah. What do you mean gabi-gabi? Hindi kaya ako pumunta kagabi. I got too tired because I had a date yesterday. Oh well, hindi ka rin ba napapagod sa dami ng mga ka-flings mo? You know what, Rian? Just let us be. Kung ayaw mo pumunta, edi wag. Enjoy your time with your dogs and we'll enjoy our time with the boys. Hello? Copyright Shop, ABM Street, Kingfisher City, 3:18 p.m. Mr. Del Rosario with Miss Fernandez and Miss Cervantes. What if bumalik yung greatest what if mo? Yung nagbibigay kilig, tipong gigisingin ka sa araw-araw, yung walang nakakapantay sa tamis, at swak na tatama sa panlasa, kape kolehiyala, swak sa budget, tamis at tipong magpapakilig sa araw mo. Get yours now. Malay mo, bumalik din siya. And that's all for now. Thank you for sharing your story po. Sana marinig po kayo na dapat makarinig. Mag-ingat kayo ha. Miss Fernandez, may libre kang pandesal bukas kung may bago kang pasabog sa balita ha. Sige po, Tito Nestor. Pero baka ikaw na ang isunod kong i-feature niyan. Weird. That cars has been parked there since I arrived. Same plate. ZRD512. Political plate ata yun. Hello? Nahanap mo na ba siya? Oo. Ina-interview niya ngayon ang mga taong bayan. Nagkasuot siya ng puting damit. Ayusin mong magmasid dyan. Siguraduhin mong malinis at walang nakakaalam kung sino ka at kung sinong nag-utos sa'yo. Copy, Darren. 9:27. Nakapasok na siya ng kotse. Handa nang umalis ang sasakyan nila. Nakaabang na ang mga sasakyan. Hello, babe. Kamusta? Pauwi ka na ba? Oo. Kaalis lang. Medyo late na nga eh. Bakit ka napatawag? Just checking on you, babe. Mag-ingat ka sa pauwi ah. Yes, sure. Don't worry too much. Tumawag ka sa akin pag nakauwi ka na. Okay. Good night, babe. Araw ng Huwebes, alas 7 ng umaga, isang bangkay ng babae ang natagpuan sa Barangay Lukaw. Punong-puno ng tama ng baril ang sasakyan at ang katawan ay puno ng dugo.
Kinilala ang biktimang si Ashley Fernandez, isang dalagang mamamahayag na kamakailan ay naglabas ng kontrobersyal na artikulo laban sa pamilya Del Rosario. Hindi! Hindi siya yun! Hindi pwedeng siya! Condolences, my dear son. Ang mga mamahayag talaga. Minsan, napapasobra sa pagtatanong. Sumusobra sa pagiging bayani. Huwag mo akong lalapitan! Huwag mo akong matawag-tawag na anak! Alam ko may pakana ka rito! Anak ko, ang bilis mo maghinala. Anak mo? Hindi mo ako anak! Wala akong dugong halimaw sa katawan ko! Pero nandyan yan. Dugo ko yan, Joseph. Kahit anong gawin mo, kahit saan ka magtago, ako pa rin ang tatay mo. At tandaan mo ito, walang lihim na hindi ko nalalaman. Now, say goodbye to your beloved girlfriend. Demonyo ka! Wala kang kaluluwa! At ikaw ang inak ng demonyo. Huwag mong kalimutan yan. Oh my God! Please, I'm really freaking out right now. Why ba? What's up with you? Kanina ka pa di mapakali. You're stressing us out. Can't you hear? Kanina pa ako nagtutok dito na they're talking me on social media because of my father. Then, what's new? Ganyan naman sila sa'yo palagi. You don't get it. Someone just posted an expose about my dad, calling him a murderer. Like, what even? And the worst part, they dragged me into it. Sabi pa nila na spoiled daw ako. And everything I own is from taxpayers' money. Excuse me? These are from my own hard work. I do brand deals, events, I earn, okay? Wait, is that connected to that journalist who got shot last night? The one everyone's talking about? Yeah, I saw that on Twitter. Hashtag justice for Ashley or something. Pero like, come on. Bakit ba kasi sumasaw-saw sila sa mga issue ng matatanda? You play with fire, you get burned. Exactly! My dad works hard for this town. Pero puro hate ang binibigay sa amin. Lahat na lang mali. And now, they're saying my brother leaked the files? Seriously? He can't even keep a secret about who ate the last piece of cake. How much more a political scandal? You know people online. Once they hate you, wala na. Kahit magsabi ka ng totoo, they'll twist it. And that explains the traffic last night. There was a rally down near City Hall for that dead reporter. Like, don't they even have jobs? My conference was delayed because of them. Do you even hear yourself? This is serious. They destroy my family's name. Relax, Aaliyah. Maybe just log out for a while. Let the noise die down. I do suggest for you to have your social media detox muna. What if we go to Siargao para di ka super stressed out? You know what? I agree. I'll just get my dad's secretary to book us a private flight. Handa ka na ba? Sa Nobyembre 7-8, 2025, tuluyang gaganapin sa Kingfisher School of Business and Finance ang bazaar na pinangunahan ng grade 11 ABM students. Asahan na masasayang kaganapan, masasarap na pagkain at malilikhaing mga produkto. Ano pang hinihintay mo? Tara na't makisalo sa Bazaar 2025 ng Kingfisher School of Business and Finance. Ito ang ebidensya ng lahat. Ghost projects, drug deals, mga binayaran para manahimik. Lahat ng kasalanang tinago ni Jabez Del Rosario, pati ng mga alaga niyang tulad ni Darren at Sachi. Nahanap ko na yung account na ginagamit ni Darren para maglabas ng fake statements. Konektado sa 3 shell companies under the governor's name. Kapag nailabas natin to, buong bayan na magwawa sa kanila. Hindi, Jerain. Hindi lang nila maririnig ang totoo. Mararamdaman nila. Joseph, alam kong galit ka. Pero kung kagamit tayo ng karahasan, magiging katulad din natin sila. Katulad nila, pinatay nila si Ashley. Sinira nila ang pamilya ng bayan at gusto mong sundin ko pa rin ang batas na sila mismo ang gumagahasa araw-araw? Hindi to hustisya, Jerain. Ito ang pagbabalik. Simulan natin sa programa sa Lunes. Gamitin mo ang mga kontak mo sa media. Ipakala mo ang mga leaks, ang mga dokumento pero bitin.
Hayaan mong magtaka ang mga tao. Pagkatapos, saka natin lulunurin sa sarili nilang kasinungalingan. You're not writing anymore, Joseph. You're declaring a war. Governor, secured ng perimeter. Wala nang makakalapit. Naghahanda na rin ang mga ayudang ibibigay sa mga taong bayan. Good! Kapag natagumpay ito, wala nang makakapasag sa pangalan ko. Joseph, lahat ng channels naka-online na. Once i-upload mo yung video, buong bansa makakapanood. Hindi na nila kayang itago. Tama. Ngayon makikita nila kung sino talaga ang ginagawang Diyos ng bayan. Magandang umaga bayan. Ako si Joseph Del Rosario, anak ng taong ginagalang nyo bilang bayani. Pero ngayong araw, ipapakita ko sa inyo kung sino talaga siya. Pinatay niya si Ashley Fernandez. Binaril siya dahil nagsalita siya. At ngayon, ako naman ang magsasalita. Itigil mo yan, Joseph. Hindi mo alam kung anong pinapasok mo. Si Jabez Del Rosario ay isang demonyo. Pinatay niya ang mga journalist na nagtangkang magsabi ng totoo. Kabilang doon ang aking kasintahan. Hawak ko ang lahat ng dokumentong nagpapakita ng baho at dumi ng lalaking ginagalang ninyo. Judicial killing, corruption, drug dealer at kung ano-ano pa. Gov. Jabez Del Rosario, arestado ka! Sumunod ka ng tahimik! Kayo ang traidor! Kayong mga maluutang na loob! Siyang anak ko! Iniwan ko! Your Honor, we will present bank records, transaction trails, witness testimony, CCTV footage, and the recorded orders of Mr. Del Rosario authorizing the cover-up and the killings. My client denies this claim! Political persecution, fabrication! Based on the weight of evidence, guilty on counts of corruption, embezzlement, multiple homicide conspiracies, sentencing to follow. Governor Jabez Del Rosario, you are remanded to the National Penitentiary. Prison terms and fines are as ordered by the court. Linggo ngayon, si Gobernador Jabez Del Rosario ay pumanaw sa kulungan kahapon. Nanganak ng napakalaking kontrobersya ang kanyang pagkamatay. Ang ilan ay nagdiriwang, ang iba'y naglalabas ng tanong. Ang mga kaso laban sa kanya ay naiwan. May 7 file na isinulong ng mga biktima. May mga susunod pang pag-iimbestiga. Hindi katarungan ang pagkamatay niya. Kailangan namin ng konklusyon, mga patunay, pagbabago sa institusyon. Ang mga pamilya ng biktima ay nararapat mabigyan ng hustisya, hindi pagdiriwang. Ito si Joseph Del Rosario, recording entry number 52. Ang katotohanan, hindi mo kayang patahimikin. Pwede mong barilin ang tao, pero hindi mo kayang patayin ang dahilan kung bakit siya nagsalita. Si Ashley, hindi siya rebelde, hindi siya kalaban, isa lang siyang taong naniwala na ang tama ay kailangan ipaglaban. At ngayon, pati ang pangalan niya ay gusto nilang burahin, para lang manatiling malinis ang maruming sistema. Kung akala nila titigil ang lahat sa pagpatay ng mga taong may paninindigan, nagkakamali sila. Ang boses niya, ang boses naming lahat, at ako ang magtitiyak na maririnig siya kahit kapalit ang buhay ko.